Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Sumainyo ang kapayapaan. Narito na po tayo sa ika-21 linggo ng karaniwang panahon. Today is August 22, 2021. At ang ating pong ebanghelyo ngayon ay karugtong ng ating ebanghelyo ng mga nakaraang mga linggo. Tungkol po sa banal na Eucharistia na nagmula po sa ika-6 na kapitulo ng Ebanghelyo ni San Juan. Ito rin sana ang ating Ebanghelyo nung nakaraang linggo, kaya lang po, we took a pause because of the Feast of the Assumption. Sa mga kapatid, narito na po tayo. Ito na ang pinakadulo ng tema ng Bread of Life, or the theme of the Eucharist as presented to us by our Gospel writer, Saint John, the Evangelist. At tandaan natin mga kapatid, ito na ang pinakabuod, or this is the whole point of the chapter. Ito na yung pinaka-rurok, kumbaga sabihin. Ito ng pinaka-kahulugan sa lahat ng mga ito. So mga kapatid, kung nabasa natin sana ang Ebanghelyo ng nakarang linggo, sinabi ng ating Panginoon na siya, ang kanyang katawan ay ang tunay na pagkain at ang kanyang dugo ay ang tunay na inumin. So, parang nagulat ang mga tao at parang hindi nila matanggap. Ano po? At akala natin, sabihin ng Panginoon, hindi ho, ano lang ito, panghaling tulad. Hindi po, mas lalo pa niyang pinaigting ang kahulugan nito nung sinabi niyang, hanggat hindi kayo kumain ng katawan at dugo ng anak ng tao, hindi kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, ito yung isa sa mga nakakaintriga na salita dahil po ang sinabi niyang hanggat hindi kayo kumain, ang pinaka-original na salita nito ay isang Greek word na trugen, na ibig sabihin yung pagngunguya. So, hindi lamang po basta't kumain, kundi talagang nginunguya katulad ng pag kumakain ang mga hayop. Ano po? Sa mga kapatid, ngayon makikita na natin ang implikasyon ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Tayo mga Katoliko ay palagi pong nagsasabi na ang banal na Eucharistia, ang ating banal na komunyon, at ang Eucharistia mismo ay ang tunay na presensya ng ating Panginoon. Yan ang palagi nating paninindigan. Hindi naman sa minamaliit ko ang mga protestante o ibang relihiyon, dahil po para sa kanila, ang Eucharistia ay parang isang simbolo lamang. Ngunit tayo na mga Katoliko ay naninindigan at sinasabi natin na ang Eucharistia ay totoong presensya ni Kristo. Bakit po? Dahil ang ating Panginoon, pag siya'y nagsasalita, may nagagawa o may nangyayari. Kumbaga sabihin, in English, ang salita ng Diyos ay hindi descriptive, kundi ito ay creative. Kung natandaan po natin, ang alam po natin, ang salita ay nagkatawang tao dahil nagsalita ang Ama at ang salita niya ay nagiging si Jesus o nagkatawang tao. At kung balikan po natin ang aklat ng Genesis, di ho ba sinabi ng Panginoon nung likhain ang sanlibutan, let there be light, at nagkaroon po ng liwanag. At sa atin pong ating Panginoong Hesus, narinig po natin nung sinabi niya
sa bata na namatay, di ba? Talita kum. Ibig sabihin, ining bumangon ka. At bumangon nga ang bata. Nung sinabi niya sa taong bulag at bingi, sinabi niyang ipata, at ito'y nagbukas at nagsimula na siyang makarinig at nagsimula na silang makakita. O kaya, yung ehemplo tungkol kay Lazaro, yung kanyang kaibigan na namatay, at sinabi niyang natutulog lamang si Lazaro at sinabi niya, Lazaro, bumangon ka, lumabas ka. At lumabas nga ang kanyang kaibigan na si Lazaro. So mga kapatid, dito po natin makikita na kung ano ang sasabihin pag nagsasalita ang ating Panginoong Hesus. Yun na yun. Paano? Balikan natin ang Ebanghelyo. Kasi nga po, hindi matatanggap ng mga tao ng mga sumusunod sa Kanya ang Kanyang pananalita. Sinabi niya sa kanila, gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. So mga kapatid, what is being stressed here? Ano ang binibigyang halaga? Ang kanyang pagka-Diyos. Dahil kung tinitingnan natin si Jesus na tao lamang, hindi mangyayari ito. At dahil siya ay nagmula sa Diyos Ama, kaya sinabi niya, ano kaya kung makita ninyo na umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ito na yung sinabi niya, pahiwatig sa kanila na darating ang panahon na siya'y muling mabuhay. Kaya po, mga kapatid, nung sinabi ng ating Panginoong Hesus, this is my body. Sa katotohanan, ito ay kanyang totoong katawan. Kaya nga po, maintindihan natin kung bakit sinimulan ni Kristo ang pagdiriwang ng hapunan. Why did Jesus instituted, or why did he institute the Eucharist? Because he wants to make himself present. So, dito po natin makikita na kung tayo ay karugtong sa buhay ng ating Panginoong Hesus, kung tayo ay makiisa sa kanyang buhay, kung tinatanggap natin siya sa banal na komunyon, siya ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya po, mga kapatid, kung napapansin po natin, iba ang ating paninindigan. Bakit? Dahil nga po, tayo ay nakiisa kay Kristong muling nabuhay dahil tuwing ipinagdiriwang ang banal na Eucharistia, nariyan ang ating Panginoong Hesus. So mga kapatid, kung napapansin po ninyo, tingnan ninyo kung ano nangyayari. Di ho ba, hanggang ngayon, tayo'y nananatiling iisa. Bakit po? Okay, ganito yon. Nakita ng mga tao na parang napakabigat ng kanyang sinasabi at hindi nila matatanggap. Kaya nga po, sila ay umalis. At nakakalungkot ito dahil hindi ito mga kaaway ni Jesus, hindi ito, kundi ito yung mga taong nakinig sa Kanya at sumusunod na sa Kanya. Ngunit, nung sabihin ng Panginoong Hesus na ito ang aking laman, ang pagkaing ibibigay ko sa inyo, ay ang aking katawan na totoong pagkain. Hindi nila matanggap at sila rin ay umalis. So, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, hinarap niya ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga alagad. At tinanong niya, ibig din ba ninyong umalis? Mga kapatid,
Sa ganitong pangyayari, maalala natin ang nangyari nung ang mga alagad ay dinala ng ating Panginoong Hesus sa Caesarea Philippi. Sa totoo lang, ang Ebanghelyo ni San Juan hindi po nag-ulat tungkol sa kanilang pagpunta sa Caesarea Philippi, kundi parang sa tingin ko ito na yung pagkakataon. Nung tinanong sila ng Panginoong Hesus sa ibang Ebanghelyo sa Synoptic Gospels, makita natin na sinasabi nila na si Hesus ay dinala ang kanyang mga alagad doon po sa Caesarea Philippi at doon tinanong niya kung sino siya. Who do people say that I am? Sabi nila, ikaw si propeta, ikaw si Juan Bautista, meron pang nagsasabi na ikaw ay propetang muling nabuhay. But then, he turned around and said, but who do you say that I am? So mga kapatid, ito na ang konfrontasyon. Nakita ng ating Panginoong Hesus na maraming umalis. Hindi nila matanggap ang sinabi ng Panginoon, kaya hinarap niya ang kanyang mga alagad. At tinanong niya, ibig din ba ninyong umalis? And once again, Peter was the one who answered, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Kanino kami pupunta? Nasa iyo ang salitang buhay. So mga kapatid, dito natin matutunghayan kung bakit hanggang ngayon tayo ay nagkakaisa at naging isa dahil tayo'y pinag-isa ni Kristo. Kung napansin po ninyo, hindi naman sa minamaliit natin ang mga ibang relihiyon. Kaya para silang mga kabuti na bigla na lang sisibol pero manawawala. Parang hindi mo makikita na sila'y isang katawan, kundi kanya-kanya. Sa tingin ko po, mga kapatid, sa totoo lang, dahil nga po, ang tingin nila sa Eucharistia ay isang simbolo lamang. Ngunit, para sa mga taong nanindigan at sumama kay San Pedro, hanggang ngayon ay nagiging isang katawan. Kaya nga po, mga kapatid, sa puntong ito, dapat tanungin natin ang ating mga sarili. Tayo ho ba ay naniniwala kay Kristo? Tayo ho ba ay naniniwala na siya'y totoong kasama natin, na siya ay buhay, tuwing ang banal na Eucharistia ay ipinagdiriwang? Kaya po, mga kapatid, tamang-tama, samantalang tayo'y patuloy sa ating paglalakbay, kanino tayo kukuha ng lakas? Sino ang magbibigay buhay sa atin? Hindi ba ang ating Panginoong Hesus? Kaya po, mga kapatid, tinitingnan natin na dahil nga po mahalaga na tayo'y kaisa ni Kristo, malalaman at malalaman mo ang isang taong Katoliko dahil nga po siya ay nagsisimba, nakiisa sa lahat at kasama sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Dahil nga po, ang ating Panginoong Hesus ang siyang ating tinatanggap at dahil po tayo ay naging isa dahil kay Kristo na muling nabuhay. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.